Ito ay isang totoong kaganapan ng malawakang pagpatay noong 2019. Daan-daang rebeldeng armadong tulisan ang sumugod sa nayon. Gamit ang mga itak, walang habas nilang pinaslang ang mga sibilyan. Ang mga kabataang babae ay naging kasangkapan nila para sa kanilang paglalabas ng sama ng loob. Ang mga lalaki at ang mahihina, at may sakit ay pinatay na parang mga hayop. Ang buong nayon ay naging impyerno sa lupa sa isang iglap. Ang mga nakaligtas na residente ay nagtago sa kalapit na simbahan. Patuloy silang nanalangin sa Diyos para sa proteksyon. Ngunit mabilis na sumugod ang mga tulisan sa simbahan. Binuksan ang pinto ng simbahan, at direkta nilang pinaputukan ang mga residente sa loob. Pagkatapos, pinutol nila ang mga tainga ng mga residente, upang ipagmalaki ang kanilang tagumpay. 2 batang lalaki ang nagtago sa ilalim ng bangko, lubos na natakot sa kanilang nasaksihan, kaya't mabilis silang natagpuan ng mga tulisan, kasama rin ang ilang kabataan na nahuli. Pinapanta sila ng pinuno ng mga rebelde na lumuhad. Binigyan sila ng 2 pagpipilian. Una, sumali sa rebeldeng organisasyon. Pangalawa, mamatay. Sa harap ng ganitong pagpipilian, kahit kaunting pag-aalinlangan ay haantong sa pagbaril. Sa ilalim ng banta ng kamatayan, napilitan silang makisama sa mga pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Noong panahong iyon, ang rebeldeng organisasyon ay nasakop na ang buong hilagang bahagi ng Mozambique. Ang kanilang mga pamamaraan ay katulad ng sa mga Hapon, kung saan man sila pumunta. Ang mga sibilyan ay pinuksa, at ang lahat ng ito ay lihim na kinokontrol ng isang kanluraning bansa. Ang layunin ay makuha ang 70% ng natural gas ng Mozambique sa harap ng malupit na mga rebeldeng armado. Ang gobyerno ng Mozambique ay nagpadala ng maraming tropa upang sukulan sila. Ngunit lahat sila ay nawala ng walang balik. Kaya naman, ang gobyerno ay humingi ng tulong sa Russian Wagner Mercenary Group upang humingi ng tulong upang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagtagal, isang eroplano na may sakay na ilang dosenang Russian mercenaries ang lumapag sa paliparan ng Mozambique. Ngunit sa kabilang banda, pinuno ng mga rebelde ay nagpaplano na salakayin ang susunod na nayon upang palawakin ang kanilang teritoryo. Kaya't kulang sa bala, sila ay naghahanda na mag-ambush sa hukbo na naghahanap sa kanila. Nang makita nila ang hukbo, lumabas sila mula sa kagubatan, at walang tigil na pinaputukan ang hukbo gamit ang kanilang mga armas. Ang nagulat na hukbo ay sumubok na tumakas sakay ng sasakyan, ngunit hindi nila inaasahan na sila ay sasakyan ng mga armado, at napalibutan mula sa likuran. Sa loob ng ilang minuto, ang maliit na grupo ng mahigit 10 tao ay nalipol lahat. Pagkatapos, hindi lamang sila nakakuha ng maraming armas at kagamitan, kundi pinutol din nila ang mga ulo ng mga sundalo, upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Kasabay nito, nakakita sila ng isang sugatang sundalo, ngunit hindi siya agad pinatay ng pinuno. Sa halip, inutusan niyang dalhin siya sa base para sa pagsasanay ng mga baguhan. Gamit ang mga baril, pinilit nila ang mga baguhan na patayin ng sundalo gamit ang itak. Sa ilalim ng pananakot ng mga armado, ang ilang mga baguhan ay walang nagawa, kaya't patuloy nilang hinahampas ang sundalo gamit ang mga itak. Ang isa sa mga baguhan, habang nakikita ang eksena, ay natakot at nasuka. Pagkatapos ay tumakbo siya papasok sa kagubatan. Nais sanang barilin siya ng kalapit na tulisan, ngunit pinigilan siya ng pinuno. Dahil sa kagubatang ito, hindi posibleng mabuhay ng mag-isa. Sa gabi, ang walang pusong mga tulisan ay nagluto ng karne ng sundalo, at pinilit ang mga baguhan na kainin ito, upang patunayan na sila ay karapat-dapat na mandirigma. Samantala, ang mga opisyal ng gobyerno ay ayaw nang magpadala ng iba pa para mamatay. Kaya't hiniling nila sa pinuno ng Russian mercenaries, na si Nit, na pamunuan ng kanyang koponan upang lipulin ang mga tulisan. Sinabi rin nila na mayroon silang mahalagang pagpupulong, kaya hindi sila makakasama. Naintindihan ni Nit ang lahat at hindi na nag-aksaya ng salita. Diretso niyang pinamunuan ng kanyang koponan papunta sa lugar ng insidente. Ang natira lamang sa eksena ay ang mga bangkay ng mga sundalo, at ang mga tulisan ay matagal nang nawala, kaya't kumuha sila ng drone upang mag-scout sa paligid. Sa pamamagitan ng drone, mabilis nilang natagpuan ang mga bakas ng mga rebelde. Si Nit at ang kanyang koponan ay agad na pumasok sa gubat, patungo sa base ng rebeldeng organisasyon. Maingat sila sa buong daan. Habang papalapit sa base ng rebeldeng organisasyon, natagpuan nila ang mga bantay sa puno. Agad na nilagyan ni Nit ng silencer ang kanyang baril. Pagkatapos ay tinarget niya ang kaaway at binaril ng tumpak. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng teleskopyo, natagpuan nila ang malaking bilang ng mga armado. Matapos malaman ang sitwasyon ng base ng kaaway, agad na gumawa ng plano sa labanan si Nit. Naglagay ng mga bubog sa kalsada. Pagkatapos ay hinati niya ang tropa sa maraming grupo, upang palibutan at salakayin ang rebeldeng organisasyon. Sa pagputok ng unang bala ni Nit, mabilis na nagpaputok ang lahat ng grupo sa kaaway. Nagsasagawa ng pambobomba, mabilis nilang nailigtas ang mga kabataang nabihag, at ang mga rebelde na lumalaban ng matindi. Sa harap ng mga
mandirigmang bansa. Hindi sila makalaban. Maraming rebelde ang namatay sa lugar, at ang mga rebelde na gustong tumakas. Pagkalabas nila ng base ay natapakan nila ang mga bubog sa kalsada. Isa-isa silang bumagsak at umungol. Ang mga sundalong nag-aabang, agad na lumapit at pinugutan sila isa-isa. Sa pag-aakalang tagumpay na, hindi inaasahan na ang pinuno ng mga rebelde kasama ang natitirang tauhan. Tumakas sila sa pamamagitan ng tubig. Ito ay nagpagalit kay Nit dahil bago ang operasyon, paulit-ulit na tiniyak ng opisyal ng militar ng gobyerno na ang ilog na iyon ay napakalalim, na imposibleng makatakas ang mga rebelde sa pamamagitan ng tubig. Pagkatapos, ang pinuno ng mga rebelde na malaki ang nawala ay naghanap ng tulong sa boss sa likod ng eksena. Walang sinabi ang boss, hindi lang nagtalaga ng isang commander, kundi nagpadala rin ng malaking bilang ng mga elite troops upang lumaban ng magkasama. Nais ng commander na maglagay ng patibong sa nayon, upang akitin ang mga Russian mercenaries, at pagkatapos ay durugin sila ng sabay-sabay. Ngunit ang pinuno ng mga rebelde, ayaw sumunod sa utos ng isang bagong dating na sundalo, kaya't nagpunta siya kasama ang kanyang mga tauhan ng mag-isa. Pagkatapos ay sinindihan ng commander ang mga bahay sa nayon, upang akitin ang mga Russian mercenaries. Ngunit nang makita ni Nit ang makapal na usok, naging alerto siya, nang sila ay dumating sa pasukan ng nayon. Nang makita nilang walang tao sa loob, agad nilang nalaman na mayroon talagang patibong. Lihim na nag-iwan si Nit ng 2 sundalo upang magmasid. Pagkatapos ay nagpanggap siyang pinamumunuan ang convoy na umatras. Pagkatapos ay palihim siyang nagtungo sa likuran ng nayon. Pumasok siya nang walang nakakaalam. Naging sanhi ng pagkabigla ng kaaway. Hindi nagtagal, sa mahusay na pagtutulungan ng hukbo, ang hukbo ng kaaway ay ganap na nalipol. Nang makita ng commander na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang pinalitan ang damit ng sibilyan at nagtangkang tumakas. Ngunit nahuli siya paglabas ng silid. At sa puntong ito, ang pinuno ng mga rebelde, nang malaman niyang nahuli ang commander, lihim siyang nagtago sa labas ng nayon. Habang si Nit at ang kanyang koponan ay pabalik sa lungsod, biglang isang rebelde na may RPG, tumakbo mula sa kagubatan. Agad na tumalon si Nit sa sasakyan upang magtago, kaya sila nakaligtas. Lahat ng rebelde na nag-aabang sa kagubatan, agad na sinalakay ang mga Ruso, sa harap ng malakas na puwersa ng kaaway. Pagkatapos ng isang laban, ang mga Ruso na lumalaban ay nahihirapan. Mabuti na lang at dumating ang mga kasamahan para tumulong. Ngunit hindi ito pinansin ng mga rebelde. Naniniwala pa rin sila na sila ay mananalo, kaya't nagpatuloy sila, muling naglunsad ng malakas na pag-atake. Si Nit ay nasugatan sa binti sa labanan at bumagsak. Nagkataon na nakita niya ang pinuno ng mga rebelde mula sa nagsalubong na sasakyan na nakalabas ang ulo, kaya't agad niyang pinilit ang sakit at kinuha ang kanyang pistola. Pinatay niya ang 2 rebelde sa 2 bala. Sa huli, ang lahat ng walang pusong armado na ito ay nalantad. Ngunit si Nit ay namatay ng bayani dahil sa kanyang malubhang sugat. Sa huli ng pelikula, sa tulong ng mga Russian mercenaries, ang mga aktibidad ng rebelyon sa Mozambique ay pansamantalang nakontrol. Ito ay isang pelikulang batay sa totoong mga kaganapan. Ang pelikula ay batay sa Russian Wagner Military Company.